akala ko huwag na nakaw tayo. May visit ako rin talaga. Pag nakita ka ng isang Arabo, kung makatingin sa'yo, akala mo, At saka, pag ano, akala mo naliligo sila eh, no? Hindi naman na naliligo. minsan, naglalakad ako sa ganyan, bigla kang kakatingin ng gano'n, hihintuan ka. Tatanungin lang yung ID. ID. mo. Alam naman nila na nandoon ka, nagtatrabaho ka eh. Wala naman ka. So, gusto ko makapunta rito yung dalawa kong anak na babae. Ang saya siguro ng dalawa ko pag nakapunta yun dito. Malulungkot dito yung. Kita mo naman yung tsura ng probinsya na to. Paano malulungkot? May itsura ng lugar na to sa mga baggage sa boring to sa kanila. Hindi nga. Oo, alam mo naman may mga kabataan ngayon, may sa mga mall. Depende siguro sa kabataan. Yung anak ko, dalawa adventure yun. Ay, panganay ko. 17 na rin siya sa awan. Oh, 17 na. 17. Mas matanda yung anak ko ng 3 taon. Oo, maaga kang lumandi eh. Ilibog ka pa sa kabayo. 19 pa lang ako eh. Biroin mo, 19. Eh ako, 25 na. Kala ko, 26 na yata ako. Eh, ganun din naman yun. Mag-asawa ka ng bata, mag-asawa ka ng matanda. Hindi, advantage talaga yung Asawa ka ng bata. asawa ng bata. Yun talaga yung Yan ang hindi nare-realize ng iba na kung meron din. Ang iniisip kasi ng iba, hirap ba? Hirap. Ay, Hirap. yung Hindi iba- nila alam yung pagdating ng edad nila na nagtatrabaho sila, maliit pa yung anak nila. Habang nakikita nila yung anak nila maliit sila, matanda na, lalong mas mahirap yun. Tingnan mo si yung partner ko si Pero, 'di ba? Si Pero. Oh. Pero. Yan, 43 years old na, tapos yung anak niya 3 years old pa lang. Tapos yung pangalawa 1 years old. Yun ang hindi na ng iba na sa pera ba, yung parang mas naano sila sa pera. Gusto nila mag-ipon mag-ipon bago mag-asawa. Pero mas lalo silang nalulumo nung tumanda sila. May ipon nga sila, yung anak nila Liliit pa. ang liliit. Anin mo ipon na yun pag once na may isang biglaan kang problema na nagastos mo yung ipon mo, balik zero ka. Kaya wag ka na mag-ipon, pera mo sa akin, pera mo. Malungkot na dyan. Malungkot na ba rito? Bakit ano makikita mo dyan? Wala na? Ayos naman dyan, kaya lang kasi, pag summer kasi maraming tindahan dyan, kaya maduhanap. Pag ganito na Pagka ganito, winter na, wala na. tama, kunti. Sabi ko sa'yo nung summer, wala ka dyan mapwestuhan. Puro yan, nakapantiboy. Makita mo yan. Oh, punong-puno ito mga ba? Puno yan, puro turista. Paano sa Europe yata, ito na yung pinakamalapit na dagat nila. Oh, ito lang talaga kasi yung may dagat. Ito lang Croatia may dagat. May nakausap ako doon sa doon sa isla na natin, pinunta natin. Mag-ina, tinanong ko kung saan nakabili ng rad. Nung wala pa akong idea ba. Yun pala yung mag-ina, galing ng Poland. Galing ng Poland. Oh, sabi niya, I bring this from Poland. So, me and him from Poland. Sabi, ganun ba? Namimingit, tuwa yung magnana yun. Namimingit silang dalawa. Tingnan mo ng mga bahay, parang lungkod. Mga wala ng katao-tao. Hanggang ano pa yan, May? No. May nag-i-start ng summer dito, no? Ibig sabihin, mahaba ang taglamig pala rito. Mahaba ang taglamig dito. Sabi ko November, wala na. August ako pumunta rito, malamig pa eh. August? August po. 2 buwan nga, nauna ka sa 2 buwan. Dalawang buwan pala ako dito. Magtatatlo. Kasi October ako Sa punta. 4, 3 buwan ako sa 4. October 15 ang flight ko, 16 nasa Abu Dhabi pa ako eh. Dubai.
17 na yung baba ko rito sa ano eh, sa grid. Ang laki ng airport sa Abu Dhabi, ano? Oo, ang laki nga. Tapos pagdating mo rito sa grid, akala mo domestic, ano lang eh, airport eh. Akala mo Palawan eh. Kamot ako eh. Nasa Europe na pa ako. Para domestic airport, akala mo Cebu eh, Cebu Pacific. Paglabas mo, nandiyan agad yung luggage eh. Tapos walang katao-tao, no? Oo, walang katao-tao. Yung aeroplano na lumapag na yun lang yata ang customer lang sa Magapon eh. Tapos yung kasama ko, dala niya yung gitara niya. Ang laki ng case. Tapos ang ganda nung case. Siguro kung maganda yung gitara no, hindi ko lang nakita. Yung case niya maganda eh. Sabi ng pulis, okay lang yan ha, pero dapat walang baril yan sa loob. Tapos ang kagandahan pa sa kanila, yung custom nila, alam nila kung ano layon dumarating. Kasi nakapila kami rito sa kaliwa. Biglang tinawag. All Filipini kasi 6 kami, 6 Filipini here. Philippines, ganon. At dito kami sa gitna. What's your name? Charlie. Give me your passport please. Kata may ganun pa eh, sabi ko pa. Ganda ng approach. Hindi ka tulad sa Qatar eh. Alam mo, criminal ka kung tignan eh. Tsaka yung ano, yung sa Qatar talaga, yung bluff nila, no, mahilig sila ma-bluff. Oo. Tapos yun, nandun na yung pangalan ko sa may naka-ano sa kanila. Tapos, chinikan nila. Ibig sabihin, naka-arrive na ako. Kahit mga babaeng Arabo dun eh, kala mo nung magaganda. Ang kaano na sa Qatar ngayon talaga, puro sila digital ngayon. Diba, yung paglabas ko, scan na lang, wala nang checking ng manual eh. Wala. Pasok mo yung Qatar ID mo, pagpasok mo. Di na ako pining-fingerprint, basta in-scan na lang yung mata ko yata yun sa kanyang ano ko. Tapos na, kapasok na ako. Ako medyo na ano ako daw kasi cancel nga yung ID ko. Doon ako sa kabila, hindi inaccept yung ano ko, identity ko doon sa ano. Ay, hindi. May record na kasi ako kasi nakulong ako doon ng isang araw. Nakulong? Oo, nakulong ako doon. Bakit? Inuli ako sa ng CID sa workshop. Nagbaba pa ako ng transmission doon, di puro ko, yung lining lang. Kati sa katawan nun eh. Bigla ako dinampot, sabi niya may utang daw ako na malaki, ha? Tapos dinala ako sa disyerto. Doon ako kinabahan. Tapos bigla ako sinuntok nun. Sinuntok ka? Oo. Oh? Tapos pagbaba ako ng pinaka parang modern nila na nakapuntioner din. Ang pagkakaintindi ko, la. Ro. Ibig sabihin, hindi. Hindi ka. Pero yung number na yun, nakapangalan sa akin talaga. Kaya pagkalabas ko, pinuntahan ko agad yung Vodafone outlet. Nag-complain ako sa bakit niyo tinanggal sa akin to? Matagal na sa akin wala yung number na to, ba't nakapangalan pa rin sa Qatar ID ko? Tapos yun, financial niya. Binigyan niya ako ng damit na Vodafone pang palubag-loob. Ganyan din nangyari sa akin, yung kauna-unahan kong number, 2013, may utang. Kaya nga. Ngayon, nag-appear yung utang doon nung pa-exit ako nung... Oo, kapangalan sa'yo. Oo, nakaano sa akin. Kasi ang mahirap doon kung kunyari yung pa-exit ka na. Oo. May utang ng gano'n, magugulantang ka eh. Diba? Sabi ko kung kailan pa-exit ako. At saka nag-ano sa akin nung nalaman ng... Yung matatapos na yung 1 month free ko na staying without fine. Kung wala kang bayad, yung 1 month free. Ade, magkano binayaran mo sa Nasa 300 eh. Real? Oo. Laki na. Isang 10 real isang araw? Ha? 10 real isang araw. Hindi, yung fine ko lang yun dun sa Vodafone. Oo. Tapos nagme-message pa sa akin. Once daw na pinakancel ko ng maaga. Sarap ng ice cream boy yung. May discount na. Mahal yan boy. Kung mainit nga lang sana yan, bibili ako kaso malamig eh. Paano nga?
Dito gulat ka eh. No? Parang ano, Mm. parang galing ka sa city tapos pumunta ka ng probinsya. No? Parang umuwi ka sa atin. Ganon yung ambience ng lugar. Pero ang kinaganda talaga, yung amoy niya ba? Oo, presko talaga yung hangin. Yan, oo. Ikaw ang pangit dito, wala ka man lang makita ng taga, anong kalahi mo ba? Kaya ano ako mag-isa? Ah. Sabi ko sa'yo, kung lumakad ako rito, akala mo ang bilis-bilis ko ba? Oo, tayo lang kasi naiiba eh. Lahat na naririnig mo, may asis-asis eh. Tayo lang wala eh. Ano? Relax. At saka ang ganda dito mag ano, kahit banyaga ka, talagang relax ka. Relax ka, relax ka. Saka ano sila, yung approach nila sa'yo, parang hindi ka behind. Oh, at saka parang Oh? natutuwa sila. Natutuwa sila nung nakakakita ng gano'n. Parang gusto din nila makipag ano, kaya wala silang magawa eh. Ang challenge sa trabaho natin, tayo yung unang Pilipino na nagtrabaho sa kanila. Kaya si boss eh, hindi. Kaya ayos lang yan. Kaya talaga yung pressure nandun eh. Siyempre, alangang ipahiya mo yung bandera mo. Siyempre. Kailangan ano yung sasabihin na sa kanila, goods wala itong mga Pilipino natin. Di magkakairuli sila. Kung maka tayo ang magpapakita ng tayo ang magandang pangitain sa una. Tayo yung magiging dahilan kung bakit sila dapat mag-hire ng mga Pilipino dito. Yung picture ba? Kasi kung papawag-pawag tayo, wala. Sabihin niya, wala rin naman. Huwag na tayo mag-hire niyan. Eh di, Nakasabihin mo sa ambulansya, huwag mo na padala dito yung tatlo pa. Yung dalawang ang nauna eh, ayun, tulog. At saka ano, hindi sila prepare sa atin. oo nga. Diba nga, pagdating ko eh, parang talagang yung na-touch pa yung pakaramdam ko na pagdating ko, sinikan ako, niyakap pa ako ni Boss Gregor. Jolly, how are you? How to great? How was your travel? Gumano sa akin. Tapos yung kinukuha ko na yung gamit ko, siya yung nagbitbit. Binitbit niya. Kaya naiwanan ko yung jacket ko kay Luca. Parang na-touch ako na winelcome ako ng gano'n. Tapos paninantan na, tell me what you need. Don't be hesitate. Ganun yung approach niya sa akin. Ganun yung din sa akin nung ako dumating. Tapos ito na, yung pag-grocery nga. Sabi niya sa akin, ikaw yung magsasama sa akin. Tapos, ang ano niya sa akin, don't think about money. Sabi niya sa akin. We can pay to Victoro, sabi niya. Sabi niya, ikaw magre-release, so babayaran niya sa'yo. Tapos pag ng hapon, mga minuto lang yata. Mga 30 seconds, dumating yung babae. May dala-dala ng blanket. Limang towel. Tapos yung blanket na bago. Ayun yung mga itim na yun na kumot sa atin. Amoy mekaniko yun eh. Pinaglalabahan ko lang yun eh. Dala-dala. Ano? Tapos yung sabitan. Tapos safety shoes. Isang overhaul. Sa dala-dala nila, magkasunod sila. Mga bucket. Magkasunod. Uy, yan, bas natin oh. Ay, meron pala mga Martes din pala yung mga bus driver na yan. Martes? Martes. Mga chismoso ba? Kasi kagahapon, may pumuntang dalawang bus driver. Ang sabi nga sa akin ng bus driver, hello, what's your name? Sabi sa akin, Charlie. Charlie. Can I give you Croatian word? Sabi sa akin. Papangalan daw nila yung translate na yung pangalan ko sa Croatia. Nakalimutan ko ano nasabi niya sa akin eh. Tapos nagtanong ko, what's the meaning of that? Meaning that was big guy. No, but I'm not big.
That one is opposite words for you. Sa akin kasi nga, maliit ako eh. Yan. Tapos sabi sa akin ni partner, ni Pearl. See? Sabi niya sa akin, all driver is stupid and crazy. Sabi ni Piano. Sabi ni Pearl. So next time, do not listening to them. Tapos ayun na. You know, here, maybe 500 kilometer have one Filipina there. His name Mary. She married with Pilipino sa Mari-Mari. she married with Croatia. There are 2 kids. Sabi ko, napakasismoso ng mga to. 500 kilometer nakarating dito yung Tismis. Alam nila na may isang Pilipina daw doon na nakapag-asawa ng Croatian. Na dalawa ng anak. Tapos ano sabi niya, fluish. She can talk with a fluish Croatian. Sabi niya. Sabi magaling na magsalita ng Croatian. Tayo kaya matututo tayo magsalita niya, no? Kaya mo silang mag-adjust sa atin, no? Paunti-unti lang, matututo tayo ng Croatian. Ba, meron na kahit papaano, meron na rin ako kahit isa lang. Dobro Jotro, Kokomogo po na si. Yeah, meron na rin. Tapos nagtanong, ano ibig sabihin yun? Good morning, sir. Ang dami mo sinabi, good morning, sir lang pala. Ewan ko. Ayun yung lumabas sa Google Translator eh. Kaya sabi sa akin eh, pero dapat pag-aralan ko daw yung German. Kasi mas maano daw yon. Mas magandang opportunity sa iyo. Kasi itong Croatia daw, wala tong pera to. Ano sabi nga sa akin? Without money here, it's better you apply. You are still young, you apply in German. That's why you must learning a German. Kahit si ano pala, si ano, Vladen. Oh, meron na siya. Kahit pala si Vladen, galing palang German yun. Tapos, nag-aaral siya sa ano, Switzerland. Oo, doon lumaki si Vladen sa Switzerland. Doon siya nag-aaral. Kaya hindi siya makatas mag-English kasi nga kaya niya makipag-usap sa Swedish, German, saka ng Croatian. Natutulong siya daw mag-English sa mga TV. Kaya nga lagi nagtatanong yun eh, yung katulad ng ano, ng French. What do you call this one? French. Tatype niya sa ano niya, cellphone niya, ita-translate niya rin. Ayoko. What the name of this one? Accumulator. And then the fluid inside. Nitro. Tatype niya yan. You know, sabi niya. Mahilig sila sa akin magtatanong ng mga ano sa akin doon. Siguro parang ini-evaluate nila ako kung talagang may alam ako din, no? Tapos pag gayon na si Vladen, pag nahirapan yung mag-English, yung parang yung dila niya ba, kakarin yun. I'm sorry, Sally. It's very hard to me to explain. Sabi sa akin. Si ano naman, nagmumura naman pag hindi niya mapaliwanag sa akin na maayos. Ayong Terry, parang asa may lagi siyang binabangkit eh. Pag nahihirapan niya nahihirapan siyang baklasin o kaya higpitan. Kaya pag narinig ko yung gano'n ng salita niya, pero can I try? Gagano na ako sa kanya. Okay, you try, Charlie. Maybe you are luck. Mana naman yung dalawa na yun eh, no? Hindi sila yung ayun ba, yung mayabang na ano, no?
Siguro, pinagsabihan na siguro sila ni Amo. Yung partner mo lang ang makulit. Papansin yun eh. Laging pupunta doon. Hey, Muhammad! Alaikum salam! Mga ganun eh. Manggugulo ba? Tapos si Pero, minsan pinapaktuan ni Pero yun eh. Tapos sabi magagalit tayo ng Korean. Sabi nga, yan daw pinaka-crazy yung partner ko, pero daw good. Matagal na rin ba yan dyan? Tagal na yun. Galing din New Zealand yan. Nag-New Zealand din daw yan eh. Sabi nga niya. She working with New Zealand. Ano bang tawag niya sa mga Katari? Donkey rider. Donkey. Malit na kabayo. Tawag na sa mga Katari, donkey rider daw. Sexy boy. No? Di tayo papansinin yan. Baka sabi mo, sim sim baby.